What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi tinantanan, no, nitong si Madam Maharlika ang ginawa nitong si Congressman Stella Kimbo na feeling artista matapos hindian ang kamera pagdating sa usapin ng Vice Gov. Nawika nga ni Madam Maharlika matapos umangat-angat sa buhay, no, nitong si Stella Kimbo dahil sa kanyang ginagawang pagnanakaw di umano sa pera ng taong bayan, ganyan na lamang ang magiging approach niya. Nakala mo hindi galing sa tricycle na ngayon nagkaroon lang ng artista van at nagbihis ng mga mamahaling relo at kagamitan, nag-feeling VIP na di umano ito. Grabe naman yan. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika kailangan na talagang i-abolish ang Kongreso sapagkat nagiging source na lamang sila ng korupsyon at kahirapan ng ating bansa. Dahil hindi lang si Kimbo ang gumagawa ng pagnanakaw, kundi karamihan di umano ng mga nasa lower house. Dagdag pa na dapat na di umanong patalsikin din itong mga bangag na sinatambali sa bungit. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang balita rito mga kababayan na itong si Trump tuluyan na ang pinarusahan ng ICC upang hindi na makapag-opera pa. Ngunit sa kagustuhan ng mga bangag at nitong si Boeing na mapakulong nga itong si PRRD, popondahan di umano ito upang matuloy ang pagkaso pagdating sa usapin nga ng EJK. Nahalata masyado na dinadivert nila ang issue ng Vice Camp patungkol rito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Bayan, hindi kayo pwedeng tumigil. Dapat panagutin ito si Bangag Jr. dahil ito ay impeachable offense at dapat nga binubuhat nyo na. Yung inayupak na yan, imagine nyo, pinagbibintangan pa ang Pangulong Duterte, si Congressman Ungab, na ito ay fake news. Kung fake news ito, bakit biglang bumuelta, binawi ni Bersamin ang kanilang statement na si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling, hindi ba dapat panindigan nila? Hindi, nagsisinungaling yan si Duterte. Hindi totoo. Na blanco yung, yung BICAM committee report, papers na yan. Sinungaling yung Duterte. Gusto lang talaga maibalik yung budget ni Sara. Di ba? Ganun yung mga reasoning nila. Bakit ngayon kumami? Ibig sabihin, napakalinaw, mga palangga, napaka-transparent na ipinakita ng mga maiisog, katulad ni Congressman Ungab sa inyo, dahil siya ay dati namang chairman ng Committee on Appropriation kasi kaya alam niya yung mga sinasabi niya. So ngayon, bakit biglang kumambyo si Bersamin? Bakit ayaw magsalita ni Grace po? Bakit ayaw magsalita ni Escudero na hindi naman daw niya nakita yan at hindi naman daw siya pumirma? Imagine mo, gapangin luwas na sila. Ano nga sa Tagalog yan? Lumalabas na sila sa mga pananagutan. Alright? Lumalabas na sila sa kanilang mga pananagutan, sa kanilang kasamaan, sa kanilang panglilinlang, pambubudol sa taong bayan. Lahat yan magkakasabwat. Si Tambaloslos, yan, lalo na yan, Speaker of the House. Tignan mo yung mukhang tuko na si Kimbo. Nakawatan sa Kaban ng Bayan, na dating nagta-tricycle na ang mga paa, parang mga loya, na pwede mo nang pukpukin, ilagay mo sa tsaa mo, o gawin mo ginger tea. Pero in interview, ano ang sabi ng kanyang staff, ng kanyang assistant? Nagmamadali. Di ba? Nagmamadali daw si Kimbo, ayaw magpa-interview. Ang putang inang babaeng yan, na nakinabang sa Kaban ng Bayan, na simula sa pagta-tricycle, hindi natin nilalait. Ako yung nagta-tricycle, naglalakad nga ako kahit pag walang pamasahe, di ba? Ang punto natin dito, dating payak ang pamumuhay, at ngayon may artista ba, naka-Rolex lahat, name it, lahat, naka-jewelry, nakasweldo, magkano lang, magnanakaw yung hayop na Kimbo na yan. Ngayon, ayaw magpa-interview? Kasi nagmamadali? Nasa ng transparency? Hindi lang si Kimbo, Madam Maharlika, kundi karamihan sa mga nasa lower house, ganyan kaluho, no? Wika nga ng taong bayan, parang fashion show ang nangyayari sa loob ng Kongreso, na kung saan nakitang-kita ang mga kumikinang na alahas nila na galing sa nakaw. Grabe talaga. Kaya dapat talaga i-abolish na yung Kongreso dahil nakikita naman natin na di umano nagiging punot dulo din sila ng korupsyon at kahirapan ng ating bansa. Na dapat iboto at i-firing squad yung mga katulad ni Kimbo, lahat yung mga huwad committee na yan, dapat pina-firing squad na yan. Bakit ayaw magpa-interview? Sige nga. Managot dapat yan. At hindi lang dapat just in case na magdesisyon ng Supreme Court na okay, tama lahat at nakikita
umayon sa taong bayan, hindi pwedeng reenacted budget lang yan mga palangga. Dapat matanggal, makulong, ma-impeach si Bangag Jr. or magurgor. Pumantay ang paa, magurgor sa bangag o kakasinghot ng pulburon. Tandaan ninyo. Ngayon, dahil ang magagaling natin mga abogado na nagpupush dito, di ba nanawagan tayo 2 days ago, sabi ko, Atty. Vic, ano nyo yan? Kasuhan nyo yan, hindi po pwede yan. Kayong mga magagaling na abogado, magkakaroon ng breakout yan o fallout yung mga hayop na yan, magtuturoan na yan, magliligtasan yan sa mga kanilang mga sarili. At ngayon, maganda rin yung mangyayari yun dahil ibubuking nila kung sino man ang pwedeng unang mag-booking dyan na ang nag-insert ng mga numbers na yan, walang iba kundi si butod, mudlo, putot, kidnapper, smuggler, tsoktsakera, pusher, na si Lisa Tanas, na mandaraya, dinaya ang 2022 election, lahat na. Yang hayop na Lisa Tanas na yan, nilagpasan niya ang trono ni Satanas. Kaya dapat yan silang dalawa ni Bangag, 10 ng pamilya nila. At mga kaapu-apuhan na nakikinabang sa kaba ng bayan, dapat yan ay i-firing squad. Dahil ang bawat sentimo na nilalamo nila ay pera ninyo. Habang kayo, paulit-ulit na lang to ha, para na tayo maikulalya dito. Habang kayo ay hirap na hirap, nandoon sila sa Thailand, nandoon sa Indonesia, nandoon si Tambaluso sa Davos, nandoon kung saan-saan nagpapakasarap ng buhay, nagkikinig ng musika ni Duran Duran, samantalang kayo ay baboy na baboy ng pamilyang ito, ng gobyerno ni Bangag. So kaya nga sabi ko sa inyo mga palangga, dapat talagang managot ito. Si Bangag Jr. at lahat ng mga kasabwat. Dahil ang impact nito mga kababayan sa inyo, ang dulot nito ay kahirapan. No wonder, sabi ko nga, hindi kayo makabili ng inyong mga gamot, wala kayong trabaho dahil walang pumapasok na mga foreign investors dahil takot na pumunta sa atin. Bakit takot? Recently, dyan sa Basilan, inambush ang ating mga men in uniform. Ano nangyari? Ipinagmalakipan ng mga rebelde o yung mga na mga grupo na kung saan sinunog nila mga kababayan ang may ano tawag dito? Yung mga sasakyan at may namatay na 2 at may mga sugatan. Welcome to the bagong Pilipinas Bangag Administration. Samantala, ang ating mga kapulisan na mga brusko, abay hindi pa rin lumalabas para ipagtanggol ang kanilang minamahal na Pilipinas. Kailan kayo lalabas? Ang mga bruskong mga military, hindi pa rin lumalabas kahit binababoy na kayo. But I'm looking forward na lumabas na kayo. At napakaganda na nangyayari ngayon kasi nagkakaroon ng awareness ang ating bayan at nag-i-engage na kayo dito sa usaping itong bicameral committee report na binlangko nila at hinulaan nila or naglagay sila ng sarili nilang numbers pagdating sa GAA. Kung meron man pong... Aba dapat lang, Madam Maharlika. Bilyong-bilyong pondo ang usapin dito, hindi biro ito. Na anong gusto nilang mangyari? Makorap ito, manakaw. Tapos kaming mga ordinaryong mamamayan ang apektado dito. Hindi maaari yun. Kailangan talagang may managot dito sa usapin ng BICAM report na ito. Ulitin natin, ma-impeach dito si Bangag. Dapat nga Bartolina yan, yung siya lang ang kasya. Yung hindi siya makagalaw. Di ba? Dahan-dahan siyang pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan niya dahil wala nang tiwala ang taong bayan sa kawalang hiyaan ng mga bangag na pamilyang ito, mga palangga. Sobrang kalapastanganan ang paglabag nila sa batas, paggagat, walang hiya, pagpapakalat ng fake news, paninira sa ating mga vloggers, paninira sa mga Duterte. Ngayon, ano? Alam nyo ba? I think 38 minutes ago, or maybe 1 oras na pala nakaraan. Ano ngayon ang sinabi ng gobyerno ni Bangag, ni Remulla? Buti, buhay pa. Akala ko maano na yan, matitigi na yan. Pero konting bulate na lang yan, na-stranded ang bulate. At ni Bersamin. Ano ang sabi nila? Here we go. Alright? Okay, tignan natin ang kanilang bagong hanash. Ang kanilang bagong hanash dahil, mga kababayan, sobrang ingay, okay? Sobrang ingay ng ating mga palangga ay makikipag-ugnayan daw sila at ibibigay nila kung ano ang hingiin sa kanila ng ICC, lalo na ang pagbibigay o paggagawad ng warrant of arrest. Particular na dito si Pangulong Duterte dahil yun naman talaga ang tinatarget nila, di ba? Ano ang sabi ni Bersamin dyan sa press briefing nung nakaraan? Dahil ang sinabi ni Remulla a day ago na makikipagtulungan nga daw sila sa ICC kasi sa ating bansa ay medyo soft yung stance ng ating local, okay, ng ating local
ng Pilipinas sa pagtugis o yung approach dito sa extrajudicial killing na ibinibintang kay Pangulong Duterte. So, ang sabi dyan ni Bersamin ay kung ano ang gusto ng ICC ay makikipagtulungan siya. Sabi nga dito, iginiit ng Malacanang na Kapal ng pagmumukha, hindi daw no? pwedeng baliwalain ang ICC or International Criminal Court dahil daw nakikinabang daw tayo sa kanilang Interpol. So, kapag daw hiningi ng ICC, kung ano man ang gusto nila, ay makikipagtulungan ang gobyerno ni Bangag. Natatandaan niyo, di ba, na tayo ay nag-withdraw na dyan sa ICC. I believe 2029, di ba, nag-withdraw ang Pangulong Duterte. At ang sinasabi dyan na hindi pwedeng makialam ang ICC dahil unang-una hindi na tayo miyembro sa kanila at kung miyembro man tayo, mga palangga, which is hindi na nga, ay makikipapasok lang sila kung hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. So it's like saying ng mga bangag na ito, kaya nila papapasukin ng ICC kasi wala nang hustisya o hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas, kaya pasok ICC. Di ba? Kung ganyan lang pala na hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas, kakausapin ko na lang si President Trump. Nasakupin na lang kayong lahat para kayo ay magiging Philippine state na kayo. Ang address nyo na ay, ang state is Philippine. 51st state na kayo, mga palangga. Yan na lang ang gagawin natin. So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Gusto na naman pagtakpan ng gobyerno ang issue dito sa Vice Scam report na ito. Kaya ngayon at kahapon, nagdadakdak na naman. Nililigaw nila ang usapin patungkol dito, mga kababayan. Grabe. Napapapasukin nila ang ICC para umaresto o arestuhin ang mga sangkot sa EJK na gawa-gawa ng gobyernong Bangag. Nakita ninyo? Panakip butas. Di gawin nyo. Natatandaan ninyo? Hindi lang naman ito ngayon eh. Noong inulat ko sa inyo. Okay, here we go. Kailan ko ba ito inulat sa inyo? Matagal nang pinapasok ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas, nila Saldico ang mga ICC people. O, di ba? Binanggit ko yung pangalan, yung Bracken. Okay? Yung ano pangalan nito? O yung Bracken na ano to? Ayun, pinanganak sa Pilipinas, pero US passport siya, American naturalized citizen na siya. Binanggit ko to sa inyo na lihim na pumasok dyan sa Pilipinas dahil pinacilitate ni Tambaloslos, ni Zaldico at ni Bangag ang kanilang pagpasok. Si Bracken, si Rosato, at sino ito? Itong si Glenn Roderick Thomas Cala. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kaligtasan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa ICC. Bago lang nagpahayag si Secretary Boyeng Rimulya na posible daw, open daw ang gobyerno sa pakikipag-usap sa ICC sa pag-imbestiga sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ito po, may post si Jason sa isinare niya ang post ng Reuters tungkol sa ICC, tungkol din sa sanctions na gustong ipatong ng Trump administration laban sa ICC. Babasahin ko muna itong post ni Mr. Jason sa posted 6 hours ago. Sabi niya, the idols of Trillanes, Matubato, Rimulya, Bersamin, De Lima, and Hontiveros, and others are shaking their knees. Meaning the ICC. Mga idol ito ni, yun, binanggit niya. Photos, meaning President of the United States, Trump's whipping of those concerned about African and Asian lives and governments. Their dollars are frozen delight. Tungkol po ito sa announcement, mayroon ng announcement ng Trump administration na mag-issue ng executive order para sa sanctions against ICC and their employees. So, hinihintay na lang natin ang paglabas ng executive order. Ito, isinare ni Jason sa ang post ng Reuters. Basahin ko Sabi ng Reuters, the International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible U.S. sanctions, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday.
Okay, ito, galing pa lang sa sources. Alam mo, ang Reuters, international news agency, marami silang mga bubuwit o mga puting ahas. So, nalaman nila, kasi bago pa umupo ang Trump administration, yun na yung nagsabi na may balita na mag-issue ng executive order ang Trump administration sanctioning ICC as a whole, as an institution, kasi parang kalaban ng Amerika ang ICC. Plus, ang mga staff nila, mga judges, prosecutors, and everybody connected, magkakaroon ng financial restriction, i-freeze ang assets ng ICC. Ang mga financial institutions worldwide, wawarningan ng US na to cut off their transactions with ICC, otherwise, kasama sila sa bibigyan ng sanction ng USA. So, ibig sabihin, General Macanas, hindi na makakagalaw ang mga ICC dito sa ating bansa. Napakalaking good news nga naman yan. Iyak malala talaga ngayon sina Trillanes, De Lima, Risa Ontiveros, no? Si Boying at Tambali Zabonget sa balitang ito. Buti nga sa kanila. Kaya ito, I hope na tama kasi allegation pa lang ito. Sources ng Reuters, nalaman nila na ICC are now paying in advance, 3 months in advance ang salaries ng kanilang staff, kasi once na mayroon ng executive order at nandiyan na yung sanctions, hindi na makakasweldo, hindi na makakagalaw ang ICC. So, anong epekto nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Of course, maliligtas siya, kasi kung pupunta man sila dito na mag-imbestiga, hindi na sila makagalaw, wala nang sweldo. Correct. Warrant of arrest, ganun din. By the way, ang main purpose pala bakit isanksyon ng Trump administration ng ICC is para proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former defense chief nila na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Ganyan po mag-protect itong Trump administration sa kanilang alyado. So, in a way, matutulungan, mabinipisyuhan si PRRD, Senator Bato at iba pa, itong move na ito ng Trump administration. Kaya sabi ko, goodbye. Yan na, tama itong post ni Jason sana, crying time. It's crying time for, yan na, Matubato, yung binanggit niya, Remulla, Bersamin. Kaya din nyo pansin, mga kababayan, itong sina Cielo Magno, no? Risa Ontiveros, pinakakaso na lang sa loob ng bansa itong si PRRD. Mga epal talaga De Lima, Ontiveros, sino pa dyan, palagi na, pati yung meron yung abogada, si Attorney Conte, sabi niya kay Attorney Salpanilo, CUNICC. So, tingnan natin kung ito, binabantayan ko, marami ng executive order na pinirmahan ni President Trump. Up to now, wala pa akong na-monitor na executive order na nagpapataw ng sanctions against ICC and its staff. So, magbasa tayo sa mga comments, Comments. Marites Pasilan Kerubin. Sabi niya, Trililing left the group. Yabang kasi. Wala pa nga napisa na itlog. Nagbilang na ayon, mukhang napornada na ang kaligayahan nila. Last year pa, sabi ni ex-Senator Trillanes na, June or July, mayroon ng warrant of arrest from ICC against PRRD. Hanggang ngayon, wala pa. Ronald Anyunuevo, sabi niya, wag muna kayo magsaya sa dami daw ng nakulimbat. Baka mga congressman na raw ang magbigay ng pondo sa ICC para matuloy lang litisin si PRRD. Rudy Boltison Sabado, madalas yung twist of fate kapag pumitik ang buhol na kable, pulutin na tiwali talsik sa burak. Dalia Monroe, isa sa nabanggit ni Trump yung sanction sa ICC kasi puro daw corrupt sila. Galit si Trump sa ICC. Marnie Coronado Pera, sabi niya, Singapore nga, hindi rin member ng ICC since panahon ni Lee Kuan Yew. Iba talaga pag matalino ang leader. Ngayon ko lang nalaman na ang Singapore umalis din, hindi na nagpa-member sa ICC. Very good, Uncle Donald, sabi ni Julian Fay.
Jackie safe, sabi niya, as I said, God will find a way kahit gaano pa kayo ka-powerful. So, pasalamat tayo kay President Donald Trump sa kanyang gagawin kasi ilalabas pa yung executive order, but to me, sure na ito kasi gusto niyang proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and incidentally, mag-benefit si PRRD at iba pa niyang kasamahan. Okay, so Hawak ko yung passport nila, binabasa ko sa inyo eh. Hindi ko lang pwede pakita yung passport nila. Ano ang sinabi ko sa inyo nung November? Okay? Actually, sabi ng ating puting ahas, okay, there are several ICC teams na pumasok sa ating bansa since October of 2024. One of the investigators named William Rosato ay nasa bansa na ngayon. November ko pa inulat to sa inyo, November 7. Okay? He stays at Raffles Hotel since October 29 with an interpreter pala si Bracken, with an American interpreter named Maya Bracken. Okay? Another investigator I know named Glenn, Gleen, Glenn Cala, who just left our country. Sabi dito. Okay, it's Speaker Romualdez and Elizaldico's assistant making arrangement for those members. Okay, one of the members arrived. They were put up to 5-star hotel in Raffles presidential suite and frequently went to high-end hotel, Midas, for meetings with particular persons. In Midas, where they used as workplace, the hotel reserved several presidential suites, sunset rooms, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 to 5 drivers standby all day. Sinabi ko to sa inyo November, inuulit ko lang. When the members are free from work, they just hang around and went shopping, accompanied by Filipino escorts, and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, sabi niya, that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez Villa, which caused neighbors' complaints. Okay? Tambaluslos calls these members VIPs. They have very strict rules on using digital services there. And it's impossible to taking photos and videos, but I know Talagang pinopondohan, no? Nitong sinatambalos ang mga ICC. Umusad labang ang pagkaso dito kay PRRD. sabi dito, they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals. Okay? Sabi niya dito, ano pa dito? Tambaluslos is secretly arranging operation with ICC, though our country didn't join ICC, and Bangag recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Okay? Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So yung sinasabi ngayon nila, ni Bersamin, ni Remulla, na makikipag-cooperate sila sa ICC, matagal na yan. November actually of 2023, ko pa sinabi yan sa inyo, 2023, nung sinabi ko yan sa inyo, na makikipag-ugnayan si Bangag sa ICC. Ngayon, itong ICC issue na ngayon, ay panakipbutas yan dito sa vice scam na ito. Kaya dapat talaga mawala na si Bangag. It's either, i-overwhelm mo yung ilong niya o ipasok niyo yung pulburon sa bunganga niya at nang pumantay na yung paa niyan kasi favorite thing to do niya yan eh. Di salaksakan niyo ng salaksakan ng pulburon at nang matapos na. Diyan naman yung mga PSG. Or i-impeach nyo na. Dahil siya talaga ang malinaw pa sa sikat ng araw na binaboy niya ang ating budget. 6.3 trillion budget. At ngayon, ano gagawin niya? BBM, babangag-bangag, yun lang ang gusto niyong gawin. Wala kayong aksyon. Kayong mga bruskong mga supot. Kailan kayo magpapatuli para patindigan ang taong bayan? Kailan? At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong malakasang buwelta nila General Macanas at Madam Maharlika. Na talagang oras na na tayo'y kumilos para ipaglaban ang ating mga karapatan. As always mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.